yan. O, kasi di ba yesterday, medyo may mga late na nag-declare. Specifically dito sa Metro Manila. Last minute. Kaya nung kinagabihan pa lang kinabihan kahapon, nagsabi na sila na magsususpend na sila for today's classes. Yeah, CDILG Secretary recommended that the entire Luzon na ipasok sa suspension. Tsaka, pero for mga private offices daw, discretion pa rin daw ng kanilang mga administration sa loob kung magsususpend ng work in these areas. Pero yung mga obvious reasons na daw na kung flooded na yung area, you don't need to go to work anymore for your safety. Exactly. So anyway, balikan natin, of course, yung mga situation dyan sa iba't ibang panig ng ating bansa na apektado nga nitong bagyong Christine. Diba, kagabi pa lang ay talagang sinalanta na sila ng bagyo dyan sa Albay, at saka specifically also sa Maynaga, hanggang dibdib na yung kanilang tubig baha dyan. And then there were areas na tinatangay pa yung mga bahay, no? Tapos yung mga kababayan natin, nasa tuktok na sila ng mga bubong nila. So yung iba, nahihirapan pa puntahan. Specifically yung sinasabi nga ni former Vice President Leni Robredo, no? Hiningi siya ng tulong, 'di ba, ng iba pang rescue. Kasi sinasabi din ng NDRRMC, hindi sila makapasok doon sa mga areas na yon. Alright, sige. Tingnan natin ito pa. Some parts of the Quezon Province are under signal number 2. Let's get the latest on the ground with Quezon Governor Helen Tan on the line. Governor, thank you for joining us. Hi, good morning po. Morning. Governor, we'd like to ask you, ano po mga bayan ang pinaka-apektado right now? Well, yung buong Quezon is affected, but ang heavily affected po natin yung bayan ng San Francisco, Catanawan, General Luna, Tagkawayan, Ginayangan, and then the Polillo Group of Islands. Meron na po ba tayong datos kung ilang pamilya po yung mga apektado nitong bagyong Christine? Ilan na po itong mga nasa evacuation centers? At kung meron pa po na mga pamilya na hindi pa po na-evacuate na kailangang mailikas? As of 5 a.m. yung report namin, no? Meron na tayong nasa less than 2,500, no? Yung initial report na sa evacuation that comprises mga 8,000 plus na individuals. And then, still nasa evacuation pa rin sila kasi merong mga places tayo na moderate to heavy and light to heavy ang ulan. Meron lang isa kaming flooded area kaninang magdaling araw in Catanawan, nung bumaha sa 4-meter deep. Doon po tayo nag-rescue ng mga pamilya, no, na nakatira doon sa barangay F. And dahil doon sa lalim at medyo mahirap yung access, ay ongoing po yung rescue namin pagkuha ng mga individuals na na-trap up. But so far, majority nandun na. We're still awaiting report. Hindi lang kami makakuha ng update kasi everybody's busy doon sa pag-respond. Okay? So, nasa ground sila lahat. Kaya medyo mahirap. Plus, medyo mahirap also ang communication kasi walang kuryente. Right. At sa mga lugar niyan talagang, even without typhoon, maraming dead spots. No? Speaking of response, Governor, ano po ang nakikita niyong challenges pa so far moving ahead with regards to making sure na yung supplies po ng mga na-evacuate at iba pa hindi pa na-evacuate ay sufficient enough? Yeah, kami naman dito po sa Quezon, laging handa when it comes doon sa basic need nila, which is food, no? So, meron po tayong mga naka-preposition. Siyempre, yung augmentation ng national, kailangan po namin. Kasi we prepared naman mga goods that might not be enough, no? So, provincial government na po ang augment yan. Actually, nasa forefront po ang provincial government sa lahat ng municipalities natin prior to typhoon, no? So, naka-in place po tayo. So, yun lang po ang assistance. Then, kung makakuha na po kami ng report, wala pa po kasi pumapasok sa damaged houses, partially and totally damaged. Yes, and kung meron tayo mga hanging bridge or footbridge, spillways na mga nasira or building. So, as of the moment po, wala pa po kaming
datos about that kasi nga everybody's busy po para doon sa pagtulong sa mga tao in the ground. Meron po ba kayong panawagan, Governor, dun sa mga kakailanganin niyo pa dyan in terms of rescuing our ating mga kababayan na stranded po sa baha, no? Specifically yung mga hindi po maabutan ng mga rescuers? Yeah, so far okay na po kami. Nandito po on ground naman ang AFP, PNP, BGMP, and then DPWH po nakiklearing na. Nagpa-augmenta lang po ako doon sa hindi naman affected na district engineering. Pina-augment ko doon sa third engineering. So sila ay tumutulong doon sa pag-clear po natin. So far, kaya pong i-manage as of the moment ng Quezon Province and ang ating mga municipalities with the national government agencies on ground. Yes, Gov, I'd like to ask lang about yung regarding yung medical supplies kasi ang DOH po nagtala po sila ng rise in cases, especially itong mga pagbabaha in leptospirosis. Yes, may mga prophylactic doses na pa po kayong ready or do you need some Yes, more from... Yeah, go ahead, Gov. Naka-coordinate po kami sa DOH but we have our medicines. No? Ready po kami doon sa prophylaxis. Alam na po ng Provincial Health Office namin and the Municipal Health Office para doon po sa pagbibigay ng mga nabaha ng prophylaxis natin. But in close coordination naman po kasi may PIDOHO po dito ang DOH for that medicine. Okay. So kung sakali pong kulangin. Sige po, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo. For the meantime, ingat po kayo dyan at syempre pinagdadasal po natin yung ating mga kababayan dyan. Maraming salamat to Governor Helen Tan ng Quezon. Thank you.